Let's read it. Mark 4 verse 35. 1, 2, 3. The evening came. He said to his disciples, "Let us go over to the other side." Leaving the crowd behind, they took him along just as he was in the boat. There were also other boats with him. A furious squall came up, and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. This, even the wind and the waves obey him. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" He got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down and it was completely calm. He said to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" They were terrified and asked each other, "Who is even the wind and the waves obey him?" Di ba? The God who can calm the storm. Di ba? Sa gitna ng sitwasyon, sa gitna ng bagyo, kayang pakalmahin ng Diyos. Okay? Actually, it's not the waves, it's not the storm, kasi naturally darating at darating sa buhay yan. It's us talagang nag-i-struggle. It's us who are really afraid. Okay? Kaya nga, ang title ng message ko po is Comfort in Hard Times. Okay? Sabihin nyo nga po, Comfort in Hard Times. Sabihin nyo, Comfort in Hard Times. Talagang busy kayo. Sabihin nyo nga, Comfort in Hard Times. Di ba? Sino dito ang gusto ng comfort? Sabi nga nila dito, si Jesus daw ay bumabagyo na sa paligid, ang lakas ng hangin, ang lalaki ng alon. Pero ang sabi si Jesus daw ay mahimbing ang tulog sa bangka. Cushion. Ibig sabihin, parang may unan pa siya doon. Di ba? Paano pa kaya nagawa ni Jesus yung gano'n, no? Di ba? Kaya yung mga disciples, itong mga disciples na to yung mga disciples na to, some of them or most of them, mga mangingisda. Ibig sabihin, sanay ito sa dagat. Sanay ito sa dagat na may bagyo, na may ulan. Pero siguro dahil sobrang lakas ng ulan, sobrang lakas ng hangin at ng alon, talagang sila ay nangamba. At talagang ginising nila si Jesus. Hoy, wala ka pang gagawin sa atin? Kasi may mission sila, pupunta sila sa other side, kakatapos lang ng preach ni Jesus, pupunta sila sa ibang side, kaya kailangan nila magbangka. At parang hindi matutuloy ang mission dahil merong bagyo, merong malakas na hangin, merong malakas na ulan. Pero anong sabi ni Jesus sa kanila? Quiet! Magtigil kayo, manahimik! Manahimik! At kumalma, be still. Diba? Kalma lang. O relax. Diba? Sabi mo sa katabi mo, relax. Nawala yung relax. Sabi, kumalma ka lang. Hindi tayo kailangan yung nag-struggle or yung ano ba sa Tagalog ng nagwo-worry? Nangangamba. Meron pa isang word nababahala, nababalisa, yung ganon. Tama ba yon? Diba? You worry kasi pag nangangamba, parang feeling niya, parang nababalisa, kasama na yung pag-iisip mo nun hindi mo na alam yung gagawin mo kapag merong mga bagyo. Sino dito alam ang gagawin niya kapag may bagyo? Amen? Amen. Dapat alam natin, yung pananampalataya natin dapat hindi nagbabago dahil sa sitwasyon. Kaya nga sabi ng mga disciples, nagulat sila. Dito pa lang yung lumalalim yung pagkakilala nila kay Jesus. Okay? Kasi nasa kalagitnaan pa lang to ng umpisa or kalagitnaan ng ministry ni Jesus. At dito nakikita ng mga disciples at mas nakikilala ang Diyos sa buhay nila. Alam mo, hindi mo makikilala ang Diyos kapag ikaw ay simba ka lang, medyo okay lang, simba ka lang kapag okay lang. Hindi.
Inaalaw ng Diyos ang mga problema. Inaalaw ng Diyos yung mga bagay na nagpapahirap sa atin, hindi dahil gusto tayong pahirapan ng Diyos. Hindi po, gusto niya na mas makilala pa natin siya kung ano yung kaya niyang gawin sa sitwasyon mo. Amen? Amen ba? Kasi paano mo mapapatunayan ang Diyos ay kayang magpagaling kung hindi ka dadaan sa sakit? Amen ba? Sister Wilma nga halos tumira na sa ospital 6 na buwan. Di ba? Parang may isang unit na siya doon. Di ba? Pero God provided to her. God healed her. Kailangan niya pagdaanan kasi para masumpungan niya na ang Diyos ay kayang magpagaling, kayang magtugon sa pangangailangan. Amen? Kaya do not, parang wag mo yung sasabihin na, Bagyo, umalis ka. Lumayas ka. Kailangan mag-anniversary kami. Hindi, kailangan dumating. Kasi hindi mapipigilan ang mga fire starters na sumamba at magpuri sa Diyos. Amen? Kahit bumabagyo, kahit nakabili na tayo ng mga pagkain, di lutuin mamaya. Amen ba? Lahat may dahilan, lahat may layunin. Amen? Kaya wag nating sasabihin na, kakainis naman, di na tuloy anniversary, may bagyo. Minsan nakakainis, minsan yung mga plano natin hindi natutupad. Tama po ba? Pero God is allowing those things because God has a better plan for you. May mas magandang plano ang Diyos sa atin. Amen? Kesa ituloy natin, subukan natin na pero baka ikapahamak lang natin. Mas maganda na yung patuloy tayong magtiwala sa Kanyang plano. Amen? Isa sa mga bagay na gusto kong bigyan ng pansin dito sa storya na to, God is our refuge when life becomes difficult. Sino ba yung sandigan mo? Sino ba yung nagkakatiwalaan mo kapag mahirap na yung sitwasyon? Doon lalabas yun Di ba ang isang bote, kapag punong-puno ng tubig, kapag pinisil mo yung bote, hinawakan mo, anong mangyayari pag in-squeeze mo yung bote ng punong-puno ng tubig? Anong mangyayari? Tatapon. Ano yung matatapon? Yung tubig. Ganon din ang tao. Kung punong-puno ka ng pangako at salita ng Diyos sa buhay natin, kapag piniga tayo ng Diyos sa mga bagyo, sa mga difficult times, dapat ang lumalabas sa atin ay yung mga pangako niya, yung salita niya na magpapabago ng sitwasyon natin. Amen? Minsan kapag piniga tayo, puro reklamo, bakit mahirap kasi kami? Bakit kasi ganito ako? Ang dami nating sinisisi. Lahat ng mga mahihirap na bagay, minsan hinahanapan natin ng masisisi. Madali tayong magturo. Pero ang gusto ng Diyos, kapag ikaw ay piniga ng bagyo, ng mga mahihirap na sitwasyon, dapat ang lumalabas sa bibig natin ay ang Kanyang salita, ang Kanyang mga pangako. Kaya importante na pinupuno natin ang sarili natin ng salita ng Diyos, pinupuno natin ang sarili natin ng Kanyang pangako kasi yun lang yung pangahawakan natin. Yun lang yung pwede nating pagkatiwalaan. Amen? Kasi kapag nabaong ka sa utang, kapag in-squeeze ka at ako ano-ano na, di ba naghahanap tayo ng mauutangan? Tama po ba? Wala namang problema sa ganun. Pero try natin, nahanapin natin at magtiwala tayo, manampalataya tayo sa Diyos. Amen? Kung dumaan tayo sa isang sakit, kahit gaano pa katagal yan, huwag kang susuko doon sa pinananampalatayaan mo, sa pinaniniwalaan mong salita ng Diyos na siya ang Diyos na kayang magpagaling at lahat ng sakit ay luluhod sa Kanyang paanan. Amen? Ganyan ang ating Diyos. Buhay ang ating Diyos. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, God is alive. Amen? Kaya tanungin mo yung katabi mo, ikaw, buhay ka pa ba? Buhay pa ba yung katabi mo? Okay. And number 2 na gusto kong makita nyo dito sa storya na to, katulad ng mga disciples, kasama nila si Jesus. What does it mean? God is with us even in the middle of the storm.
Akala natin kapag dumaan tayo ng bagyo, pinabayaan na tayo ng Diyos. Akala natin kapag dumadaan tayo ng mga paghihirap, hardships, difficulties, akala natin pinarurusahan tayo ng Diyos, iniwan na tayo ng Diyos, wala nang pakialam ang Diyos. Minsan yun ang naiisip natin, katulad ng disciples. Iniisip nila na parang walang pakialam si Jesus dahil natutulog ng mahimbing si Jesus sa bangka. Di ba? Parang si pastor, parang wala namang pakialam sa amin. Dito na pinagpipray ko kayo, kapatid. Di ba? Kasi yung mga bagay na yun, inaalaw ng Lord para magtiwala ka sa Kanya, para makita mo kung saan ka tumitingin. Hindi mo nakikita na kasama mo pala ang Diyos sa sitwasyon mo. Amen? Kaya ito yung napakagandang balita, mga kapatid. Hindi ka iniiwan ng Diyos sa gitna ng bagyo. Amen? Kasama mo siya. Amen ba? Kasama mo ang Diyos. Hindi lang sa magaganda at nakakapag-celebrate tayo ng mga bagay sa buhay natin, nagagalak tayo dahil may mga pagpapala tayo. Hindi sa lahat ng mga masasayang araw, doon lang natin nararamdaman ang Diyos. Kapag may blessing, dapat mas nararamdaman natin ang Diyos sa tuwing tayo ay dumadaan ng bagyo. Amen? Kagaya ng mga disciples, akala nila, kagaya din natin, akala natin, natutulog ba ang Diyos? Siguro dito kinuha ni Gary V yung kanta niya, no? Natutulog ba ang Diyos? Kasi natutulog si Jesus dito eh. Kasi akala ng mga disciples, walang pakialam si Jesus sa kanilang sitwasyon. Na halos sabi nga, malulunod na po tayo. Pero anong sabi ni Jesus? Di ba? Anong sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus, manahimik ka. Manahimik kayo. Diba? Ibig sabihin, puro reklamo yung lumalabas sa atin. Mga negatibo yung lumalabas sa bibig natin. Kaya minsan, magsasalita ang Diyos at sasabihin, anak, manahimik ka. Diba? Ikaw naman, hindi ka na magsasalita. Diba? Bakit? Napaka-importante ng bibig natin, ng sinasabi natin, makapangyarihan ang bibig natin. Amen po ba? Kasi ipinakita dito sa mga disciples kung gaano makapangyarihan ang salita ng Diyos. Sa gitna ng bagyo, ang mga disciples ay nag-aalala na baka sila ay malunod, pinatahimik sila ni Jesus dahil kung ano-ano na ang mga sinasabi nilang hindi maganda at ito ang sinabi ni Jesus. Pinatahimik niya ang alon, pati yung malakas na hangin. And that's how you use your tongue because your tongue, it has power. There's life, there is death in it. You choose. Piliin mo yung sasabihin mo sa sitwasyon mo. Kung puro reklamo ang lumalabas sa bibig mo, hindi yan makakatulong, makakapagbago ng sitwasyon. Kaya minsan tayo ay sinasabihan ng banal na spirito na tayo ay kumalma at manahimik. Amen? And use our words to declare and proclaim the promises of God. And that will turn around the situation. Kaya yung sitwasyon nila, na bumabagyo, malakas ang hangin, because God declared to the winds and to the waves to become, nagbago ang sitwasyon nila. At namangha ang mga disciples na sino to na kayang magpakalma at sumunod ang mga hangin at ang mga alon sa kanyang salita. Amen? Your words are powerful. So, kailangan piliin po natin. Amen po ba? Amen. Hallelujah. And the third thing that I want you to remember is God can give peace that does not depend on circumstances. Amen? Hallelujah. Minsan, ang understanding natin ng kapayapaan is yung walang gulo, tahimik, yung pwede kang magkape, ha?
May masarap na tinapay, pandesal, na isasawsaw sa mainit na kape, at sasabihin mo, ay, ang sarap mabuhay. Amen? Minsan yun yung understanding natin ng kapayapaan, tama ba? Yun yung peace. Pero sabi ng Lord, yung peace na binibigay ko sa inyo, hindi yan yung kapayapaan dahil maganda yung paligid, yung sitwasyon, walang gulo. Hindi yun. Ang kapayapaan na gustong ibigay sa atin ng Diyos ay yung kapayapaan na nanggagaling sa Kanya na kahit sa gitna ng bagyo, kaya mong kumalma. At ang Diyos lang ang magbibigay ng kapayapaan sa isip mo, sa puso mo, dahil alam mo na siya yung masasandalan mo at mapagkakatiwalaan mo sa oras ng bagyo. Amen po ba? Amen? Sabi nga sa Philippians 4, verse 6 to 7, do not be anxious about anything. Sabihin nyo nga sa katabi mo, do not be anxious. But in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Di ba? Kaya yung iba, minsan hindi tayo maintindihan ng tao sa gitna ng sitwasyon, sa gitna ng bagyo, tayo ay nagtitipon-tipon, kumakanta ng papuri, nagpapasalamat. Di ba? Sinong kayang gumawa nun? Mga Kristiyano lang. Mga anak lang ng Diyos dahil naiintindihan natin na si Jesus lang ang kayang magbigay ng kapayapaan sa puso at isipan natin. Kaya hindi tayo nangangamba, hindi tayo natatakot. Ano ngayon kung may butas yung bubong mo? Kung tumutulo yung tubig sa bubong? Ano naman ngayon kung bumabaha? Kung hanggang ngayon buhay pa ako, ibig sabihin may layunin pa ang Diyos at may plano pa ang Diyos sa buhay ko at magpapasalamat tayo doon. Amen? Minsan hinahanap natin o nakikita natin yung mga pangit na bagay, pangit na sitwasyon sa paligid natin. Minsan nakafocus tayo doon sa mga bagay na hindi maganda. Pero when we focus on what we have, we will learn to give thanks to God. Matututo tayong magpasalamat. Pasalamat ka, buhay ka. Pasalamat ka, kaya mo pang itaas yung kamay mo. Pasalamat ka dahil kaya mo pang kumanta, kaya mo pang sumayaw, kaya mo pang i-share ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Ang dami mo pang kayang gawin at marami kang dapat pasalamatan sa Diyos. Kaya bakit mangangamba ang Kristiyano? Bakit mangangamba ang anak ng Diyos? Bakit mangangamba ang fire starters kung alam nila that Jesus is our Prince of Peace? Amen? Siya yung nagbibigay ng kapayapaan na hindi kayang maintindihan ng mundo. Amen? Na bakit nagagawa pa nating mag-smile, tumawa, magalak, magpuri sa gitna ng bagyo. Kasi yun ang itinuro sa atin ni Jesus. Amen? Walang makakapigil sa iyo na magpuri sa Panginoon. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, no one can stop you. Amen. And another thing is God gives strength when our own strength is gone. Diba? Philippians 4:13 sabi, I can do all things through Christ who strengthens me. Kasi minsan kapag nakakita tayo ng bagyo, hindi na natin alam ang gagawin natin. Minsan pagod na tayo, wala na tayong lakas. Hindi na tayo minsan nakakapag-isip ng mga bagay na dapat nating gawin dahil nawawalan tayo ng lakas. But it is only God who can give us this supernatural strength so that we are able to overcome our difficulties, our problems in life. Amen? He's the one giving us the strength. Huwag ka lang magre-rely sa sarili mong kalakasan. Huwag ka lang magre-rely sa sarili mong karunungan. Kasi ang Diyos laging nagbibigayan ng kalakasan. Kaya matuto tayong manalangin at humingi ng kalakasan na nagmumula sa Diyos. Amen? Kasi doon tayo bibigyan ng Diyos ng karunungan din kung paano natin i-handle ng mabuti yung mga sitwasyon natin. Amen po ba? Doon tayo matututong manampalataya at lumakad kapag tayo ay marunong humingi at magtiwala sa Diyos. Amen? And the last thing is God can use our hard times
for His purpose. May layunin ang Diyos kung bakit niya inaalaw yung mga bagyo, inaalaw yung mga kahirapan sa buhay natin. Amen? Romans 8:28, and we know that in all things, God works for the good for those who love Him. Sino dito mga nagmamahal sa Panginoon? Amen? Kapag mahal ka ng Diyos, gusto ng Diyos, alam niya yung nangyayari sa sitwasyon mo. At kung hindi maganda yung nangyayari sa sitwasyon mo and God allows it, ibig sabihin, may layunin. Amen? Ganon niya ipinapakita yung pagmamahal niya na kahit sa gitna ng bagyo, nakatingin pa rin ang Diyos sa'yo at alam niya ang gagawin niya sa sitwasyon mo. Kaya tayo hindi nangangamba at patuloy tayong mananampalataya dun sa kanyang salita. Amen po ba? Because we know that God works in all things, in everything, for our good. Sa ikabubuti natin. Hindi inalaw ng Diyos ang bagyo para sirain ka. Para ipahamak ka. Tandaan natin, ang kaaway lang ang may ganong plano. Sabi nga sa John chapter 10 verse 10, the enemy came to steal, kill, and destroy. Ang kaaway lang ang gumagawa nun. But He came, Jesus, to give us life and to give it abundantly. Gusto ng Diyos na mabuhay ka at puno ng buhay. Masagana, maayos, nag-uumapaw, nagiging pagpapala ang iyong buhay. And when God allows that situation, it is because God wants you to have an abundant life. Amen? Pwede naman siguro ibigay ng Diyos, Lord, kung gusto mo nun pala kasi kaming pasaganahin, bakit hindi mo na lang ibigay ngayon? Di ba? Minsan, natatanong ka ng gano'n, Lord, kung payayamanin mo na din ako, pwede bang i-advance mo na ngayon? Hindi ba? Pwede ngayon na? Hindi. Bakit? Ang Diyos kasi, gusto niya, sumama ka sa proseso niya. Hindi kasi hindi pwede yung sarili nating kaparaanan para gumaan at umayos yung buhay natin. Kasi limitado lang tayo. Kahit anong dunong mo, ang taas ng pinag-aralan mo, pero kung yung buhay mo ay wala kay Kristo, ikaw ay nananatiling mangmang at ignorante sa buhay. Kaya naniniwala ko na ang mga pinakamatalino or pinakamarunong na mga tao, walang iba kundi ang anak ng Diyos. Dahil naniniwala sila na mayroong Diyos. Sabi nga, hangal lang ang nagsasabing wala ang Diyos or walang Diyos. Amen? Kaya nga, when God allows these hard times, this situation, He always see to it na yung kanyang layunin ay mangyayari. Amen? Ano ba ang layunin ng Diyos? Bakit niya inaalaw ang bagyo? Para matuto kang manampalataya. Matuto kang magtiwala. Para lumalim yung pananampalataya mo. Kagaya ng mga disciples na ito, dito lang nila nakilala, sino to na kayang mag-utos sa hangin at sa mga alon? Sumusunod sa kanyang salita. Mas lumalalim yung kanilang relasyon dahil sa sitwasyon na ito. And when God allows that situation, gusto ng Diyos, lumalim yung relasyon mo sa Kanya. Mas makilala mo siyang maigi na siya ang Diyos na nagpapagaling. Siya ang Diyos na tumutugon. Siya ang Diyos na nagpapalaya sa atin. Maraming kayang gawin ang Diyos sa buhay natin. Pero hindi mo yan makukuha na nakaupo ka lang at naghihintay. Kailangan padaanin ka ng Diyos sa mga bagyo because God loves to test our hearts. Kailangan subukan kung nandoon ba yung katapatan natin sa Diyos. Kung nandoon pa rin na tayo ay nagtitiwala, dumedepende sa Kanyang salita. Amen po ba? So when God allows these things, He has a purpose. He has a deep purpose. Gusto niya ang kanyang mga anak ay nagiging marunong sa bawat hamon ng buhay. Kasi sa unang bagyo,
at ito ay nalampasan mo, napagtagumpayan mo, praise God, graduate ka. Dahil marami pang mga bagyo ang darating sa buhay mo, kapatid. Marami pa yang mga yan. At habang dumadating sila, ikaw naman ay lumalalim sa relasyon mo sa Diyos. Kaya ang mga malalalim na Kristiyano, hindi yan natitinag. Kasi maraming pagsubok ang dinaanan niyan sa buhay. Amen? Di yung sasabihin, Pastor, ayoko na. Ako simba. Hindi ko na kaya. Amen? Kaya nga natutuwa kay Sister Wilma From the very day one ng church na to, hanggang ngayon kasama pa rin namin. Ang dami na namin mga hamon at problema na hinarap sa buhay, lalong-lalo na dito sa church. And yet, nananatili pa rin. Nandito pa rin. Amen? Sinubok kami ng Diyos. Amen? Sinubok tayo sa mahabang panahon at hindi tayo nagpapatinag sa kaaway, sa bagyo, or anumang hamon ng buhay. Amen ba? Kaya ang fire starters nananatiling nag-uumapoy. Minsan, malaki yung apoy. Minsan, lumiliit din. Pero lalaki din ulit yung apoy. Ang importante, patuloy na nag-uumapoy. Amen.